Hi mga Dre, good morning sa inyo. Alas 7 ng 17. 7:17 ng umaga mga Dre, no? Martes. Bali, ito yung last week ko dito sa plaza mga Dre, no? At pagkatapos nito, Uber na lang ako. Pagkatapos sa plaza, wala na muna akong trabaho mga Dre, no? Magpo-full time Uber ako. Pero gaya nga po ng nabanggit ko sa inyo sa last video, yun na rin yung ginagawa ko mga Dre, no? Sa loob ng mag-iisang buwan na o isang buwan na mga Dre, no? Tapos yun nga, no? Pagka uwi ko dito, pahinga lang ng isang oras, tapos mag-Uber na. Pagkatapos, may natanggap akong email mga Dre, no? Email galing sa Indeed kahapon, na kung saan po may humihingi ng contact number ko sa Indeed, isang agency. Tapos ang offer na trabaho 25 per hour mga Dre, no? 25 per oras. Kaya lang kontrata lang yan mga Dre, no? For 3 months magiging maintenance technician ako sa isang building na 6th floor hanggang 6th floor. Pambihira. Ngayon ko lang napansin mga Dre, meron pa pala akong mga hindi natanggal dito. Nakakainis. Natanggal ng mga ng mga bakal. Ano ba yan? Dalawa pa to. Eto, pambihira to. Nakalimutan ko pa. Nakakainis eh. Nalinisan ko na lahat eh. Mga Dre. Ilang piraso eh. 1, 2. Ito, pwedeng katirin ko na lang. Pambihira. As usual, nandito ako mga Dre, no? Sa taas na to. Tapos ko nang tanggalin. Kala ko tapos ko na. Yung pala hindi pa. Inaano ko lang. Tinatapos ko lang yung mga corner niya mga Dre, no? Tapos pipinturahan ko uli yan ng second coating. Kuya, ilan ba ang pangkaraniwang ng polysynthetic? Sa 7,000. Mga 7,000. Yung ordinary 6,000. Chine-check na nila lahat mga Dre, no? Buti na makapal-kapal pa yung preno natin. Tapos na oil change natin mga Dre, no? Tingnan ko pala yung filter ko rito sa sa cabin. Parang matagal na ako hindi nakapagpalit ng filter eh. Lalo na dun yung sa ano sabi? $11, 12 units. Tama ba to? Northcrest. Basura mga Dre. Dito pala yung filter natin. Parang ubod ng dumi na. Nako po, ubod ng dumi nga. Pwede pa naman to hanginan lang mga Dre, no? Bumili ako ng filter kahapon mga Dre. Kasi di ba yung nilinisan ko yung isang filter, sobrang dumi. Kakapalit ko lang nun eh. Eto, hindi ko pa napapalitan to ever since mga Dre, no? Kaya bumili na ako ng ng pamalit.
para ano, hindi na kailangan linisan pa. Napakalinis pa. Wala man lang kadumi-dumi. Ito yung binili ko mga dre, no? Lagay ko na rin. Nabuksan ko na. Yan. Tingnan niyo mga dre, ha. Napakalinis pa, di ba? Oh, kita pa yung mga ano eh. Pero hindi pa ako nagpapalit na ito mga dre, no? Pero ganun pa man, yun nga. Palitan na natin kasi matagal na rin naman eh. Ngayon lang ako nagpalit na ito, mulat-mula. Yung isa mga dre, yung pinalitan ko kahapon, yung sa may ano, sa may cabin. Yun ang mahal kasi nasa 25 ko yun hanggang 55 eh. Etong pinalit ko 20 lang mga dre, no? Ito ang mahal yung nasa cabin. Buti sa baba lang. Buti sa baba lang. Swerte pa rin. Nag-Uber ako mga dre. Naka-isang deliver na ako for $18. Malapit lang dito. As usual, nagbabasa ng comment mga dre, no? Sabi po ng isang nanonood sa atin, hello po Mr. Rice, I watch your vlog every night as in daily routine ko na. I'm a general manager of 3 dental offices here in Toronto and after a long day of work, I come home, make dinner, watch your vlog, sleep and repeat. Super fan po ako and a follower. Pa-shoutout po, baka naman. Another thing po napansin ko is you share yung income nyo sa Uber and prices you pay all the time which is very informative. Pa-share din po ng income ng YouTube. Ha ha ha. Income sa YouTube, hindi tataas sa income nyo, madam. 3 dental offices, no, manager si ma'am, no. Ma'am, paano ko tayo shoutout? Wala pong ano, username yung ano mo, no, yung ID mo. Anyway, shoutout po sa iyo ma'am at maraming salamat po sa suporta. Baka naman kapag pa-dental ng libre. Samung Bertua Rice, you don't have to change a flat tire. The other thing you can do is pump air until it's up and you can drive the car for a few miles, maybe all day. That's one of the advantages of tubeless tire. There's also a gel I think is called Run Flat that will make your tire hold air longer if it's leaking. Talaga? Pwede po ba yun? Yung ano, I mean yung lalagyan mo ng hangin, no? Tapos hindi naman siya agad mapaplat. Thank you sir, thank you Samong sa ano. Thank you po sa information, no? Kwento ko lang, naging sitwasyon ng partner ko dyan sa Canada. Mula 2018, nasa Canada na siya, sa BC. Maganda work niya doon, 27 Canadian per hour. Pero sa farm nagwo-work, dumaan ng ilang taon, hindi pa rin siya nag-PR. Hanggang sa napagtulungan siya ng kapwa Pinoy niya sa trabaho. At kamag-anak pa yon, napauwi siya ng Pinas. Magformas na siya dito, nag-business na lang kami. Pero plano pa rin namin mag-apply siya dyan kahit sa ang province na basta makahanap ng employer. Nakakalungkot naman yan. Angeline Claudette. Anyway, ma'am, good luck po sa partner nyo, no? Babalik pa rin sa Canada, mga dre, no? Kasi maganda talaga sa Canada kahit pag balik ta rin, mga dre, no? Kahit ano pang sabihin, mataas yung cost of living, mahal ang bilihin. At the end of the day, mga dre, iba pa rin yung nagtatrabaho ka rito at dito ka namumuhay. Kasi nga, kahit pa paano, nagagawan mo ng paraan para ma-afford mo yung mga bagay na gusto mo, mga dre, no? Kaya nga, sulit pa rin po ang Canada kahit anong sabihin nila. Pero na lang po sa iba talaga, no, may mga kababayan tayo talaga na hindi sa palagay nila hindi para sa kanila yung Canada, mga dre, no. Kaya ganon. Abner Biloria watching here from small town of Manitoba. Ugaling Pinoy matulungin. Would not it be easier to get your Canadian citizenship so you can just go to the US or other countries without having to apply for a visa every time? Just wondering. Sabi po yan ni Sir Darbman. Ang totoo po, inasikaso ko na po yung yan po, yung ano ko, yung citizenship, mga dre, no? Kasi nga, yun, tama po yung sabi ni Sir Darbman
na wala ka nang iintindihin. Kumbaga bibili ka na lang po basically ng ticket para makapunta ka sa US o sa iba pang lugar na tumatanggap po ng Canadian passport ng walang visa. At sa darating na panahon po, sir, no, hopefully sana makapasa kung sakasakali. Thank you po, sir. What camera do you use? How do you do that? Dual screen. Thanks. Ano po yan? Samsung Android phone. Hindi, I think hindi lahat ng Android mga Andre, no? Sa Samsung lang po. Ang tawag po niyan ay Director's Cut. Kasi ngayon po, no, dual cam na yung tawag mga Andre, no? Dual cam. Ayan, nakikita nyo po sa sa labas ko. Maambon po, maambon. Ano na talaga? Spring is here. Hala, ba't ganon? Dapat kapwa Pinoy magtulungan, hindi magsapawan. Rosana Cruz. Nako po, Ma'am Rosana, hindi po may iwasan yan. Talagang maganda sana kung healthy competition mga Andre, no? Yung sa sipagan at galingan lang, yun lang yung competition. Wala nang iba pa mga Andre, no? Walang politika. Pag nahaluan ng politika tsaka dirty tactics, doon nagkakanda leche, no? Yung competition talagang nandyan po, no? Sana lang healthy competition, no? Eloy Mandani, hindi nakasubscribe kay Rice Velasquez pero binabalik-balikan content ni Rice. Galit na galit sa comment. Laki ng inggit mo sa kanya, sobrang halata. Dabatang gwapo. Ewan ko ba niya kay Eloy, may galit yata sa atin yan mga Andre, no? Hindi, okay lang yung mga comment niya mga Andre, no? Basta wag lang foul talaga. Wag na isama yung pamilya. Yung lang, yan tungkol sa akin. Batugan ako, wala akong diskarte. Okay lahat sa akin yan. Kumbaga, sasalagin ko yan. At gagawin kong yan. Gagawin kong pader para makagawa ng bahay. Okay lang yung mga bad comment. Bossing Rice, anong lugar yan sa Montreal? Yung bahay na maraming scaffolding. Sa lang yan mga Andre, no? Yung maraming scaffolding, yung malaking bahay. Sa likod po nung Notre Dame Basilica mga Andre, no? Yung isa sa pinakasikat na simbahan dito. Doon po sa likod niya, doon po nakatira ang mga, ang lalaki ng bahay, yung mayayaman, yung pinagdeliveran kong nasa kanto yung bahay. Akala mo, palasyo mga Andre, no? Talaga naman kako. Anyway, Miyerkules pala ngayon mga Andre, no? Last 2 days natin dito sa plaza. Kinausap ko na sila. Tapos tumawag na rin pala ako mga Andre, no? Ito i-share ko po sa inyo, no? Tumawag na ako sa Service Canada mga Andre, no? Tungkol dun sa concern ko. Kasi may concern po ako na kumbaga pwede ba ako mag-apply ng EI kahit may YouTube ako mga Andre, no? Nag-ano ako sa kanila, nag-email ako sa kanila. Tapos tinawagan nila ako. Sinabi ko ba kanina ako tumawag? Tinawagan po nila ako. Nag-email lang ako, nagpa-schedule ako na tawagan po nila ako. Kaya tumawag sila sa akin. Pagkatapos nung sinasabi nga sa akin na pagka-receive ko daw ng ROE o record of employment, mag-apply daw po agad ako. Sabi ko parang hindi kami nagkaintindihan. So sinabi ko po sa kanya na ang concern ko po is ma-approve po kaya ako kahit may YouTube ako, may kinikita ako sa YouTube. Sabi niya sa akin, hindi ko alam, kaya nga magpasa ka. Hanggat hindi ka nagpapasa, hindi namin malalaman kung ma-approve ka. Unang-una, titingnan namin kung ano yung dahilan ng pagkakadismiss sa'yo. Pangalawa, kahit may kinikita raw ako sa YouTube, hindi yun nangangahulugan na hindi na po ako ma-approve o mare-reject yung application ko for EI mga Andre, no? So, ang sabi talaga nila sa akin is magpasa ka ng application. Then, that's the time na malalaman namin kung eligible ka ba na makakuha ng EI o hindi. So ang gagawin ko mga Dre, no, kung sakali man na ma-approve po ako dyan sa EI na yan mga Dre, kahit nag-YouTube ako, titigilan ko na po muna itong pag-u-Uber. Kasi may inaantabayanan din po ako na nagagawin o tatrabahuhin mga Dre, no. Nag-aantay lang ako ng sapat na panahon. O nga pala mga Dre, no, sa pag-u-Uber, kasi nag-text po sa akin si Kuya Puto mga Dre, no. Nag-message sa akin. Sabanggit niya nga sa akin yung kumbaga paraan para makakuha ka ng mga order na malaki yung tip mga Dre, no. Tapos nabanggit niya sa akin yung pinaka maximum na pwede mong makuha mga Dre, no. 13 items. Okay, ito 13 items, $12, 1.5 kilometers. Kukunin ko na to mga Dre, no. Sayang din
banggitin ko lang sa inyo kung magkano po yung pinakamalaking kinita ko sa sa pag-Uber mga Andre, no? Sa loob ng isang linggo, pwede po kayong kumita ng 1,000 mga Andre, no? Kasi kinita ko po yan. Ang tanong lang po doon is gaano nyo kabilis makukuha yun sa loob ng isang linggo o gaano katagal yung kada araw na i-google nyo mga Andre, no? Pero kung sa kitaan at kitaan mga Andre, no, kikita kayo ng 1,000 mga Andre. Sipagan lang. Kaya nga sabi ko sa inyo mga Andre, no, na kumbaga pwede kong gawing pwede kong gawing na eto na lang yung hanap buhay ko. By the way, ano yun mga Andrea, gross yun na. Gross, hindi ko na po kinumpute yung net niya. Pero gross po, 1,000 o lalampas pa kayo. Depende po sa inyo. Kasi ano pa po ako nun, mapili pa po ako nun, no, sa 1,000 na yun mga Andrea, no. Yun nga lang, matagal ako talagang nag-u-Uber. So 1,000 mga Andrea, every week, imagine niyo sa loob ng 4 na linggo is 4,000 din yun mga Andrea, no. Kung gross ang pag-uusapan, di hamak na mas malaki po yun sa kinikita ng ordinaryong manggagawa rito na kumikita lang po ng minimum mga Andre, no. Kaya hindi po pwedeng kumbaga hindi pwedeng maliitin tong sideline na to mga Andre, no, kasi nga talaga namang profitable mga Andre, no. So yun, kunin ko muna to, kasi ko pala muna, mag-grocery muna ako at mamaya uli mga Andre, no. Pangalawa na to. At ang oras mga Andre ay 5:13. Sakto alas 6 mga Dre, no? 30. Ibig sabihin $15 per hour. Hindi na masama mga Dre, no? Kasi napakadaling trabaho. Antay pa tayo mga Dre, no? Kasi napakaaga pa eh. Dapat ano pa akong papahinga eh. Mga alas 10 pa mga Dre, no? Talagang sagad ko sagad mga Dre, di ba? Kaya hindi ka magtataka kung ba't kikita ka ng 1,000 dito mga Dre, no? $12 galing sa sinihan? Ano to? Sasarado na ang mga mga Dre. Ang karaniwang establishment nagsasarado ng alas 6 para makapahinga din yung mga nagtatrabaho, no? Hindi tayo punta sa sinihan dahil nandito yung order natin. Papanoorin ko dapat to, The Beekeeper. Kaya lang walang time mga Dre, no? Talagang ano eh, pagka busy ba, pagka busy Cine Stars. Hi, Uber for Mecca. That one? It's big. Thank you. What's the rush? Who